Ang mga abandonadong bahay ay may mga sikreto. Pero paano kung ang sikretong iyon ay tumitig din sa'yo? Pumasok ang isang urban explorer sa lubos na wasak na ari-arian. Inasahan niya makakita ng alikabok, katahimikan at pagkabulok. Ngunit ang kuha ng kanyang kamera ay nagbago ng lahat at ginawang bangungot ang eksplorasyong ito. Tumingin ka mabuti. Ano? Bata, ano ba yon? Sa gitna ng bahay na yon, walang kuryente, walang tubig, walang palatandaan ng buhay, may batang naglalaro ng tahimik gamit ang bola. Kahit isantabi pa natin ang mga kababalaghan, nakakatakot pa rin ito. Bakit? Saan siya nanggaling? At bakit siya nag-iisa sa loob ng isang gusali? Siyempre, sinimulan na explorer na i-record ang lahat ng mga kwarto. Bawat sulok ay tiningnan niya. Pero nawala na ang bata, walang bakas. Ngunit paglabas niya ng bahay, nanlamig ang kanyang dugo. Sa alam ko, walang may susi rito. Iniwan na ito. Nandun ba talaga yung upuan na yan? Hindi ko napansin ang upuan. Mga tao, bumaba kami at wala namang upuan doon. Ay, Alexito, 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 Alexito. Uy, ano ba yun? Uy, pare. Uy, 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 uy. Pare, may nakita akong ulo na mabuhok. Mag-ingat ka. Iwan mo rito. Tingnan natin. Iwan mo rito ulit. Iwan mo lang dyan. May nakita akong ulo na mabuhok doon, Alexito. Kumusta? Magandang gabi. Magandang gabi. May tao ba? Alexito, may nagbabantay ba rito? Diyan. May isang anino na sumilip sandali mula sa dilim. Ang pinaka nakakabahala ay ang buong kalye ay binubuo ng mga abandonadong bahay. Bawat isa sa kanila ay walang laman. Biglang naging nakakabigat ang pakiramdam sa paligid na para bang bawat bintana ay may tinatagong kung anong bagay na nakamasid sa'yo. Nangako ang tagapagsiyasat na aalamin kung sino ang nakatira ron, pero hanggang ngayon di pa rin alam ang sumunod na nangyari. Totoo ba siyang bata o nilalang lang na ginaya ang anyo niya para mangakit? Ang pagtatrabaho sa night shift ay may mga benepisyo, kapayapaan, katahimikan at tahimik na paligid. Pero hanggang sa mapagtanto mong baka hindi ka pala nag-iisa gaya ng akala mo. Nasa ika-30 ng Marso, taong 2026 tayo. Isang janitor sa gabi ang gumagawa ng kanyang karaniwang pag-iikot nang biglang may nakita siya sa mga security monitor na nagpapatindig ng kanyang balahibo. Ano? 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 Ai đồng đi đâu? Ai đâu? Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Ai đâu? Tôi lầy mày đó. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Có ai không? Có ai trong yêu? Ai đâu? Nam mô Di Đà Phật. Ai đây? Ai đâu?
Mày ơi. Ilang segundo lang ang lumipas, umalingawgaw na sa pasilyo ang malalakas at mararas na katok mula sa banyo. Pinilit ng lalaki magkalakas ng loob at lumapit sa banyo. Dahan-dahan niyang binuksan ng pinto pero walang tao sa loob. May narinig siyang ingay mula sa isang cubicle. Nang lapitan niya, kusang bumukas ang pinto. Sinuri niya ang bawat sulok, ngunit walang tao sa lugar. Sakto nang akala niya ay nababaliw na siya, paglabas niya sa pasilyo, may narinig siyang mas kilabot na tunog mula sa isang opisina. Binalikan niya ang kuha sa mga kamera at doon niya napansin ang isang anomalya, kaya nagpasya siyang silipin ito mismo. Tingnang mabuti ngayon. Sa siwang ng bintana sa gitna ng dilim, may makikitang muka. Isang babae na sobrang maputla, may suot na madilim na sombrero at nakalugay ang buhok ay nakatitig sa kanya. Naparalisa sa tagot ang tagapaglinis, patuloy na nagre-record sa siwang hanggang sa biglang maglaho ang nilalang sa mga anino. Sobrang natulala ang lalaki na halos hindi makapagsalita. Kinabukasan, nilagyan niya ng mga anting-anting ang mga pinto para itaboy ang masasamang nilalang. Pero ang malaking tanong ay, sino siya? O mas tama, anong babaeng yon? Siya ba ang nagbubukas ng pintuan ng banyo? Walang nakakaalam sa sumunod na nangyari. Sa tingin ko, hindi na pareho ang pananaw ng lalaking ito sa dilim. Sabihin mo, babalik ka pa ba sa trabaho rito? Ang pagbibiro gamit ang Ouija board ay laging may kapalit. Ngunit kung dadalin mo ang ganitong enerhiya sa bahay na tinitirhan ng anak mo, lumalagpas ka na sa napakadelikadong hangganan. Ito ang pamilyang pagkatapos maglaro ng Ouija board ay nakaranas ng araw-araw na pahirap, mga pintuang biglang sumasara at mga krus na bumabaligtad sa mga dingding. Ngayong gabi, kinukunan ng ina ng video ang kanyang natutulog na sanggol nang may isang nakakatakot na bagay na nagpakita. Kaya si Mora ay nakatulog sa baby walker niya sa maliit niyang jumper. At mukhang napakapanatag niya na parang ayokong galawin siya. Pero oras na para matulog. Kailangan ko siyang palabasin para mailagay ko siya sa kuna niya. Pero tingnan niyo mga bata, ang cute-cute niya. Nakayakap sa kanyang kumot. What the? Was that? Dude, what the guys, what the is that? Uy, pag may gumalaw pa, alis na talaga ako. What the? Pakinggan mo to ng mabuti. Una, gumalaw ng bahagya mag-isa ang mga tsinelas. Makalipas ang ilang segundo, biglang tumilapon sa sahig ang remote control. Pagkatapos, dumating ang pinaka nakakatakot na bahagi. Isang mababang, demonyong ungol na parang galing sa kaibuturan ng lalamunan, hindi bagay sa kwarto ng sanggol. Parang ilang pulgada lang ang layo ng nilalang sa mikropono. Binalaan na sila ng mga eksperto sa pinakamasama. Hindi ito multo ng bahay, may nakakabit sa kanila. Ang nilalang ay nakakapit na sa kanila. Kahit saan pa sila lumipat, sasama at susunod sa kanila ang bagay na iyon. Sabihin mo, tatakbo ka ba o mananatili para lumaban?
Tingnan natin ang isang kasong hindi ko natapos panuurin noon. Kung naranasan mo na ang sleep paralysis, alam mo ang pakiramdam ng parang nakakulong sa sariling katawan. Pero mas grabe ang nangyari sa babaeng ito. Noong Abril 6, 2026 pagod sa paulit-ulit na paggising na paralisado at takot, nagdesisyon ng dalaga na maglagay ng kamera na nakatutok sa kanyang kama. Gusto niyang malaman kung naglalakad siya habang tulog at ang nahuli ng kanyang kamera ay tunay na panaginip. Makikita sa mga kuha ang dalagang mahimbing na natutulog. Madilim ang kwarto at biglang nakapagtala ang mikropono ng mga kakaibang tunog at mahihina, hindi may paliwanag ng mga ungol na malinaw na hindi galing sa kanya. Nangyayari ito sa loob ng ilang gabi hanggang sa makarating tayo sa mahalagang kuha. Tingnan mo sa ibabang bahagi ng screen, partikular sa paanan ng kanyang kama, nagsisimulang humigpit at dahan-dahang bumaba ang mga sapin sa kama. Mula sa madilim na bahagi ng sahig, lumitaw ang itim na figurang parang tao, dahan-dahang tumayo, sumandal sa kama at tumitig sa kanya habang siya'y natutulog. Biglang nagising ang babae at napansin ang presensyang iyon. Nanginginig ang kamera sa takot, biglang nahinto ang pagre-record at narinig ang malalakas niyang sigaw habang tumatakbo palabas ng kwarto. Nagising ako na may hiwa sa braso. Ngayon, peklat na lang ito. Inatake niya ako ng kagat at hiwa. Nagising ako at pakiramdam ko parang may ugong sa buong katawan ko. Parang yun ang pakiramdam na sinasabi ng mga tao kapag nasa MRI sila. Kung may paliwanag ko lang, parang nanginginig ako. Ilang araw pagkatapos ng insidente, inamin ng babae na nang mismong umagang iyon ay nagising siya na may malalalim na kalmot sa katawan. Sigurado siya na hindi lang basta sleep paralysis yun, kundi isang demonyong umaatake, sinusubukang pahinain ang kanyang loob para masapian siya. Pagkatapos mo makita ang mga larawang ito, tingin mo ba ligtas pa rin siya? Siguradong matutulog ako na bukas ang ilaw. Yung biglaang pakiramdam na may masamang mangyayari, yung kaba na parang may bumibigat sa dibdib mo, kadalasan tama ang kutob na yan. Isang batang ina ang mag-isa sa bahay kasama ang kanyang anak. Nanood sila ng pelikula nang bigla na lang siyang lamuning ng matinding takot. Naramdaman niyang may kasama na sila kaya napatingin siya sa bahagyang bukas na pinto ng banyo na biglang bumukas ng tuluyan. Takot na takot siya, kaya kinuha niya ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-record. Pakiusap, umalis ka na. Pakiusap, umalis ka na. Hindi ka welcome. Umalis ka. Kahit ano ka pa, umalis ka. Ay, Diyos ko. Sobrang natatakot ako ngayon. Pakiusap, umalis ka na.
nakakakilabot. Spook? Moo. Nagmakaawa siyang umalis ang nilalang habang umiiyak sa takot. Sa sandaling yon, parang wala nang iba pang nangyari. Pero na mas kalmado niyang suriin ang footage, may nakakatakot siyang natuklasan na di niya napansin dahil sa takot. Tingnan mo, dyan mismo sa may pintuan, may isang madilim na figura, isang napakataas na nilalang na anino, sumilip at biglang nawala ng napakabilis. Isang di nakikitang mandaragit nagpapakabusog sa takot niya sa mismong sandaling yon. Tao anino nga ba yon o pagpapakita ng pinakamasama niyang bangungot? Walang nakakalam. Naranasan niyo na bang maramdaman ang titig ng isang di nakikitang tao sa batok mo? Pag-uwi ni Mande Lodi, isang TikTok user, nadatnan niyang nakabagsak sa sahig ng kwarto niya ang isang areglong bulaklak. Nagtaka siya, kaya nagpasya siyang tingnan ang mga kamera ng seguridad. Iniisip na baka basta na lang ito nahulog. Kahit mahirap mangyari yon, panurin mong mabuti ang recording. This is supposed to be identical to this, but I walk into this shit on my floor, so I'm like, what the right? And like, you can like see, like if I wanted to, it's not just gonna fall out, like this stuff is in there, you know? Malalim ang pagkakabaon ng mga bulaklak sa base at ipinakita pa niya na kailangan talagang hilahin ito ng malakas para matanggal. Gayunpaman sa video, biglang binunot at inihagis sa sahig ang palumpon ng bulaklak kahit walang tao sa kwarto. Nakakabagabag ang video na ito dahil tinatanggal nito ang paliwanag ng mga nagdududa. Hindi nang inginig ang kamera, hindi reenactment, kundi isang bagay na biglang ginagalaw ng hindi nakikitang nilalang. Totoo ang pagkalito niya at malinaw na may ibang nilalang na kasama sa bahay. Ang pagtatrabaho sa sementeryo ay may mga panganib at ang pinakamasama sa lahat ay kapag may nilalang na magdesisyong sundan ka pa uwi sa inyong bahay. Si Nate bida sa video ay napansin na may nawawalang mga kutsilyo sa kanyang kusina. Pero pagkatapos ay natatagpuan niya ang mga ito na nakalagay sa mga posisyong imposibleng mangyari na para bang may naglalagay o nagpapakita ng mga ito. At ang mas malala pa, buntis ng kambal ang kanyang asawa. Isang araw, matapos makarinig ng ingay, bumaba siya para mag-imbestiga. Magmasid kang mabuti. Guys, paano nag-iiba ang bagay na ito sa itaas? At nakarinig ako ng malakas na tunog dito sa ibaba. Al-aso ay bumaba ng mabilis. Nasa kusina siya, naghahanap ng tubig at biglang pumasok mula sa kusina. Kaya siguro ay gagawin ko na ramdam ko lang ang hininga niya. Kaya siguro galing yon sa kusina. Wala akong nakikita. Nakasara ang pinto sa likod. Hindi. Ano yun? Ano yun? Oh, naipit yun dyan. Nakita niya ang kutsilyong pangkarne na nakabaon sa kahoy ng saradong pinto. Kapag nilakasan mo ang volume, malinaw mong maririnig ang paghinga at bulong na parang nagsasabing, darating ako para kunin ka. Dahil natatakot siya para sa mga magiging anak niya, sinubukan ni Nate na balewalain ang nilalang para hindi ito lumakas. Binidyo niya ang sarili habang ikinukwento kung kumusta ang epekto ng paraang ito sa kanya at ito ang sagot ng nilalang sa kanya. Kaya, ginagawa ko na.
ang lahat na makakaya ko. Sinusubukan ko talagang huwag pansinin ang mga nangyayari kapag may kakaibang bagay na nangyayari sa bahay. Aminin ko na mahirap yon kapag nangyayari mismo sa harap ko. Alam mo yon, mga 1.5 metro lang ang layo. Humihinto muna ako sandali para subukang kontrolin ko sarili ko bago mag-react. Pinagsisikapan kong huwag makipag-ugnayan doon. Huwag makipag-usap kahit ano pa man yun. Kapag may nangyayari, gaya ng sinabi ko na, sinasadya kong iwasan yun at basta na lang balewalain. Gaya ng alam ng ilan sa inyo, magkakaroon ako ng kambal sa Setyembre. Kaya ang pangunahing layunin ko ay linisin ang negatibong enerhiya o anumang meron sa bahay. Gusto ko ng lahat ng aking makakaya para ayusin ito dahil gusto kong dalhin ang aking kambal sa bahay sa isang ligtas at puno ng pagmamahal na kapaligiran kung saan hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa mga ganitong bagay. Ano mang suhestiyon kung ano ang maaari kong gawin para mapalaya ang aking bahay mula sa ganitong kababalahan ay lubos kong pahahalagahan. Kaya kung maaari nating paano mo binabaliwala yon? Paano mo binabaliwala yon? Sabihin mo nga, kaya mo bang baliwalain ito? May isa pang kutsilyong nakatayo at nakabaon sa gitna ng sahig na kahoy. Tingnan mong mabuti ang video, may isang maliwanag na orbe na umiikot sa sandatang ito. Ipinapakita nitong walang duda na matalinong poltergeist ito. Alam niyang binabaliwala siya ni Nate, kaya tumutugon ito sa pinakamarahas na paraang posible. Walang duda, isang paranormal na time bomb na malapit ng sumabog